pagbaba. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ano pang mga pagkakasala pang inisin niyo po ang aming Diyos isipan. Panginoon, narito po kami upang magpuli sa inyo. Nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binigay niyo po, pinagkalugod po sa bawat pamilya na nandito, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin, sa araw-araw, sa walang sawang pagmamahal. Ano man ang mga pagsubok na dumaan sa aming buhay, lagi kayo nandiyan, Panginoon. Maraming salamat po. Pinapuli namin kayo. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Dahil December na po ngayon, yung mga kanta po natin. Pasko na po. So, ito po, sa araw ng Pasko.
Hallelujah. Tulog po ang inyong pangalan ng Panginoon. Tinataas po namin kayo. Hallelujah. And now for our call to worship. Tingnan Diyos sa umagang ito at pasok sa ating call to worship sa pinagkakatuan ng Panginoon Psalms 98 verses 106 usahin ko sa Tagalog. Umawit tayo ng bagong awit sa Panginoon dahil gumawa siya ng kapanghamang na bagay. Sa kanyang pangyarihan at kalangasay, tinalo niya ang aking mga kaaway. Ipinakita ng Panginoon sa pagbansa ang kanyang pagliligtas at pagiging makatwiran. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pag-ibig at karapat sa atin na taga-Israel. Nakita ng lahat ng tao sa buong mundo ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayong lahat ng tao sa mundo, sumigaw kayo sa tuwa sa Panginoon. Buong galak kayong umawit ng papuri sa Kanya. Umawit kayo ng papuri sa Panginoon habang tinutugtog ang mga alpa, mga trumpeta at tambuli. Sumigaw kayo sa galak sa presensya ng Panginoon na ating hari. Purihin ng Diyos. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Amen. Kantahin po natin ang Pasko na naman. Oh,
itago niyo po siya sa inyong likuran. At naway marinig po namin ang mga aral na dapat namin na i-apply sa buhay namin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's welcome one another as we sing Joy to the World o Magsaya at Magdiwa. Nakayan po natin ang bawat isa ang kasi pag tayo'y wala ng hininga, hindi na tayo makakapagpasalamat. Kaya ngayon pa lang may buhay tayo magpasalamat. Amen? Amen! Ay, na may nanunuro. Purihin po Panginoon, magsaya at magdiwa, sabi nga. At hindi lang sa Disyembre, no? Araw-araw tayo dapat na magsaya at magdiwang dahil niligtas na tayo ng Panginoon. Amen? Hihintay na lang natin siya. So, purihin po Panginoon sa pag-iingat niya sa bawat isa. Kahit na uwi lang namin kahapon. So, marami kami activities sa Pampanga pero hindi namin pinagpalit yun kung umuwi kami dito. Purihin po Panginoon kasi mas masaya dito eh. Kahit tayo lang, purihin mo Panginoon sa good health, sa pag-iingat sa mga bata, doon wala kami iniingatan sila. At purihin po Panginoon sa provision na binibigay niya sa bawat isa. Amen. Salamat po sa pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa. Thank you na nakapiling namin ulit kayo. Namiss namin kayo. Yan. So, masaya naman ang buhay kahit na malayo. Yan lang naman sa Pampanga. Salamat sa Panginoon. Una sa lahat na nakaabot tayo sa muli, nakaraos tayo sa isang taon. No? Na doon pagpapala, ang pag-iingat at ang pag-ibig ng Diyos na patuloy natin nalalangha, patuloy natin nararanasan. To God be all the glory sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Amen. Ako rin po nagpapasalamat sa Lord. Muli, kagabi, nag-service ulit kami. At kung nakaka-attend ng lahat ng Bible study, dun nga ay natatalakay dun yung mga talaan ng mga kamag-anak, anak, yung mga ninunin-nuno. At kagabi, nakita namin doon
pag may okasyon, mga birthday, patay, doon nagkakamit-meet yung mga mag-anak. Kaya kagabi nakita namin yung lahat, namit namin yung mga girlfriend nila, Kumbaga, yung saya. Pero magamat malungkot, nagluluksa yung pamilya Schindler, pero andun yung kasayahan dahil alam natin masaya tayo na nasa piling na talaga ni Lord si nanay. Kung makikita nyo, hindi pag silip nyo din sa ni nanay, hindi nyo makikita ang mukha ni nanay. So, makikita nyo si Tia Si Tia yung makikita. Yung kapatid ko na kung nakakilala kayo, kaya napupunta lagi nakasama. Pero salamat sa buhay ni nanay so na talagang hindi natin siya makakalimutan. Saka lalo-lalo na ako, hindi ko makakalimutan si nanay so dahil may iniwan siya sa akin talaga isang alaala na tipit-tipit ko sa Bible. Lahat ng talaan ng Bible verse na kung malulungkot, lahat, mga yun yung pamana niya sa akin yung way na nag-aaral kami na papahagi na salita ng Diyos sa sinalhan. Iniwan niya, sabi niya, anak, eto ipit mo sa Bible mo ito lahat. Kapag ka time na malulungkot ka, time na masaya ka, basahin mo itong mga verse na talagang inisa-isa niya. Kaya salamat sa buhay ni Nanay Sol. At mamayang gabi, huli, yung body niya, hindi na lang dito sa atin. Pero alam natin na nasa piling siya. Kaya maraming salamat sa buhay natin. Kaya na habang buhay pa tayo, magpagamit na tayo sa Diyos. Habang buhay tayo, magpasalamat na tayo dahil kapag wala na tayo, patay na tayo, makakapagpasalamat pa tayo sa Diyos. Maraming bagay tayo dapat pagpasalamatan sa Diyos. Unang-una yung buhay natin. Kaya salamat sa Diyos na itong buhay natin pagay sa mundo ito. Hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Tama yung Diyos ng Panginoon ang nakasala. Kaya tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka pasalamatan sa buhay na aming taglay sa mga oras na ito. Hindi namin alam, Lord, kung kailan mo kami kukunin. Kaya habang kami po, Panginoon, may lakas pa, may buhay pang taglay po, Panginoon. Gamitin mo kami para sa iyong ubasan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang namin nakakita. Napakahirap po, Panginoon, na malayo ka sa aming piling. Yung simpleng pinagagawa mo lamang sa amin, Panginoon, na hindi namin magawa. Yung simpleng pag-attend ng mga gawain po, Panginoon, Bible study, prayer meeting, hindi namin nagagawa. How much pa po, Panginoon, yung nais mo ipagawa sa amin na kami po, Panginoon, ay maglingkod sa iyo, Panginoon, sa labas ng lugar na ito, Panginoon, hindi namin magagawa. Simple lamang po ang pinagagawa niyo sa amin, pero hindi namin nagagawa ng lupusan. Pero lahat po, Panginoon, ang aming natatamasa dito sa mundo ito po, Panginoon, kaginhawaan, pinansyal, material po, Panginoon, ay aming nakakamit, hindi namin po inihiling sa iyo, binibigay mo po, Panginoon, sa amin. Kaya nararapat lamang namin na ibalik po, Panginoon, ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Ang simpleng pagpupuri po sa salamat po, Panginoon, na hindi namin magawa. Pero, andyan ka po, Panginoon. Lagi nasa aming tabi po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Nanay Sol, siya nabubuhay. Talaga po, Panginoon, nagamit po, Panginoon, siya na lubusan. At ngayon, wala na po, Panginoon, siya sa mundo ito. Alam namin po, Panginoon, may naiiwan siyang alaala sa amin po, Panginoon. Hindi po alaala ng material, ng kayamanan dito sa mundo, kundi alaala po ng salita na yung binahagi, na kanyang binahagi po sa amin. Muli, salamat po, Panginoon, sa buhay namin po, Panginoon. Na ang linggo ito po, Panginoon, ay para lamang po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon. Pero hindi namin nagagawa po, Panginoon, na inuuna namin ang mga sarili namin po, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, laging nauuli. Patawad po, Diyos. Patawad po, Lord. Sa kasayaan namin po, Panginoon, nawa po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, siyang naitaas. Nawa po, Panginoon, ang aming pagsanto po, Panginoon, ay hindi lamang po, Panginoon,
salamat po Panginoon kay taas. Huwag mo karamihan kami maging tamal po Panginoon. Pagkos maging masipag kami po Panginoon sa gawain mo, Lord. Yung simpleng bagay na dapat namin magawa po Panginoon, hindi namin nagagawa. Kaya patawad ng ubusan ng Panginoon. Salamat po muli sa buhay namin po. At nawa po Panginoon, bukas may buhay pa kami po Panginoon sa mga darating araw. At kami po Panginoon ay iyong gabayan sa araw. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Awitin natin ang isang pamaskong hymno. Yung Heart and Herald
Please. Ito po, parang Lord's Day sa ating lahat. Sige po, gusto po tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon dito sa Pahayag, chapter 20, verse 1 to 6. Or Revelation, chapter 20, verse 1 to 6. Nabuksan na po natin, tayo po ay tumiwan. Basahin natin ang buong puso ang salita ng Panginoon. Verse 1, Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. And he cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal on him, so that he should deceive the nation no more till the 1,000 years were finished. But after these things he must be released for a little while. Verse 4, And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded of their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on his foreheads, or on their hands, and they live and reign with Christ for 1,000 years. Verse 5, But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who was part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him in 1,000 years. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong bibigyan ng mensahe sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na sama-sama kami magkakapatid na magpuri sa inyo at mag-aral na inyong salita na ayon po, Panginoon, sa inyong salita na bibigay, Lord, ng buhay. Kayo, Panginoon, ang aming tagapagligtas na siyang tuwang namin sa lahat ng bagay namin pinagdadaan ng Panginoon. Kay Lord, ang aming salita. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong pong presensya, sa banal na Espiritu na siya nagtuturo sa amin sa lahat ng katotohanan at sa mga pangyayari sa inaharap. Pinapabayan ko sa inyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mensahe ko ng Panginoon sa atin is the perfect government. Ito yung eschatology, isa sa mga inaaral ng eschatology, the millennial reign of Christ. Hindi ko po ina-expect na para pala dito sa mga kapatid dito yung mensahe kasi last week pa po ito pinahayag ni Lord, Friday ng hapon. Salamat sa Panginoon dahil despite na marami tayong mga pinagdadaan ng pagsubok, iba-ibang level, iba-ibang sitwasyon, ay nandun palagi ang Panginoon, siya ay tapat sa atin, either maraming hindi nakakaintindi sa atin ng buo, it is the Lord who help us still. Napakabuti ni Lord, kasi habang marami tayong pinagdadaanan, He is teaching us also to be matured in a relationship sa kapwa. Dito po sa ating pag-aaralan about the government, the perfect government, ay dito po natin mababasa yung talagang pinaka-exciting part na mangyayari sa inaharap. Kasi despite all things na nangyayari sa mundo, lalo sa ating bansa, maraming divisions ang nangyayari dahil sa mga hidwaan po ng ating mga leaders at hindi pagkakaunawaan. So, sabi nila, kailan ba magkakaroon ng maayos na gobyerno ng Pilipinas? Well, I should say, sabi ko, hindi yan nangyayari ang dumarating si Lord. Kasi si Lord lang ang
tatayo ng kanyang klaseng gobyerno. Hindi po ang tao magtatayo niyan. Kung magkakaroon tayo ng matuwid na leader, ay, well, it is based sa kalooban ng plano ng Panginoon. Pero, ang mahalaga po sa atin bilang mananampalataya is nagagampanan po natin yung mga pinapagawa ni Lord sa atin. Basically, lalo na sa discipleship. Dahil totoo po tayo po yung salt and light. Hindi naman sinabi na ang salt and light ay government eh. Ang salt and light is yung believers. Amen? Tayo po yun, mga mananampalataya. Mahalaga ay tayo po, nandito nagpapatuloy sa Panginoon. That's the most important thing. Pag ikaw na natili kay Lord, wala kang dapat ipag-alala. Kasi, nakay-Lord ka eh. So what's the big deal? Wala naman po eh. Kasi nasa atin ng Panginoon, He is our deliverer and comfort. Sa nabasa natin, sa verse 1, may nakita si John na anghel na bumaba sa langit. Na mayroong dalang-dalang susi, papunta doon sa bottomless pit, tapos great chain. May hawak din siyang chain bukod sa susi. So, dito po, i-end off parang contract. So, mawawala yung paghahari ng devil dito sa mundo pagdating ng oras. Susunod-sunodin po natin siya based sa mga binasa natin. Kasi naka-explain na naman po sa verses eh. Kasi po, kati-kati po ang mga aral patungkol dito sa millennial reign. May mga nabasa akong article at sa mga ibang resources ay may mga nagsasabi na this is symbolic reign daw ito. Hindi daw literal reign. Meron din naman nagsasabi literal. Meron din naman nagsasabi symbolic literal. Pero kung gusto natin talaga unawain ang salita ng Panginoon, nandito na rin eh. Nakalagay na rin siya, nakasunod-sunod na siya. Dapat kumplituhin natin basahin. Well, based po sa pag-demonstrate ni John sa nakita niya, it seems na talagang actual, literal niya nakita yung mga pangyayari. So, bakit? Kasi kung symbolic ito, hindi siya ganito klaseng magkwento. Pagdating pag may evidence, magtatanong sila, pag ganito yung kanilang sinasabi, kumaga sa bawat oras, bawat sunod-sunod siya, tapos may turn ng 1,000 years, may malinaw na explanation, hindi mo masasabihin symbolic ito. So, okay po sa verse. First point dito, basta ang makikita natin sa verse 1 at sa verse 2, ay yung devil's government ay mawawala siya. Mahihinto siya sa pagpipigil ng millennial reign. So, yan, magkakaroon ng no corruption, no war, no injustice system anymore. Dahil ang Panginoong Hesus ang maghahari. Kung may one world religion at one world government ang Antichrist, pagkatapos naman ng Great Tribulation, mangyayari din naman ang one world government and belief pagdating ng Panginoong Hesus. So, based sa nabasa natin, sa verse 1 and verse 2, ay yung key to the bottomless pit. Sa Greek is kariteo po ito. So, it's a rule or hold sway. To lay hold of or subdue. Yung ibig sabihin doon. Kumbaga, huhulihin siya na parang walang kalaban-laban. Yan yung mangyayari kay Satan sa devil. Ngayon, it's 1,000 years.
Ano po, no, ganyan katagal. So ngayon, magulo po ang ating bansa, no? Dahil ang daming corruption, ang daming mga paratang. Nakakalungkot po, no? Dahil yung dati, okay pa manood ng balita, ngayon parang nakaka-stress na manood. Yung umaga-umaga na, pray ka, Lord, good morning, gano'n. Good morning, Lord. Tapos pagbukas mo ng live stream, ay nako, stress ka na agad. So, sabi ko, simula ngayon, huwag na tayo manood ng balita sa umaga. Sabi ko, sa asawa ko. Sabi niya, oo naman. Na-stress din siya eh. Dalawa kami na-stress. Hindi ko alam, no? Pero, hindi ko alam, no? Ngayon lang ako na-stress sa mga balita. Dati hindi naman yun. Siguro, yung ano kasi, government eh. Sige, next po. Ang sabi dito ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Ang bad company dyan, kapag yung company leadership, kahit gano'ng katino ang mga nasa baba mo, pero kung ang nasa taas mo, napaka-corrupt, it will malinis, mislead niya yung mga nasa baba. Kaya yung mga nating mababait na nasa baba, halimbawa, mga nasa baba, congressman, mayor, matitino sila, pero kung bad company na yung nasa taas, makahawa na yung mga nasa baba. It is same with the church. Actually, kung ang leadership ng church, ganyan ang sistema, hawa-hawa tayo. Makahawa-hawa tayo. So, kaya kailangan tayong mga mananampalataya, mag-raise tayo ng mga leaders or mga potential para, alam niyo po yun, we will be a good example sa ating nasasakupan. May mga sekta pala ng born again na hindi approve sa pagtakbo sa posisyon ng gobyerno. So may nakausap ko sa pastor ng Bulacan. Hindi nila, ayaw nila lahat, hindi pwede. Pati miyembro, hindi sa kanilang law bylaws, hindi pwedeng tumakbo sila sa government position. So, nagtanong ako, bakit po? Sabi ko, because they're corrupt, sabi niya. So, hindi ako mimik kasi respetado ko yung pastor. But, kasi bylaws na nila yun, kahit naman mag-react ako, hindi rin naman magbabago yun. Pero, sabi ko naman sinabi ko na to sa leader ng youth, na I think hindi maganda yun. Kasi, kung hahayaan natin, ang tatakbo is corrupt. Di parang pinapabayaan na natin sila at kinukonsinti na natin sila. The fact na ganun kagulo ang gobyerno natin, hindi ibig sabihin na tayo walang gagawin. So, first of all, ang kailangang i-priority natin talaga dyan is to lead people to Christ. Amen? Yan talaga yung pangunahin. Primary Great Commission no? Discipleship. Pero kung may passion ka naman in leadership sa government, why not? Diba? Pero sinasabi na, binawarningan na tayo ng Panginoon na kapag ikaw nandiyan sa posisyon na yan, kailangan hindi tayo a-approve sa mga maling gawain. Amen? Kasi, at the first place ng Old Testament, kahit sa bagong tipan, may mga positions sa government na tumutulong talaga sa mga believers. Diba? So, sila David, kung consider sila David, Solomon, that they're president, kung tutusin, mga presidente yan dati. So, ang term lang nila dati is hari, diba? King. Tapos yung time na si Paul, diba? Yung mga soldiers tumutulong sa kanya that time. I mean, hindi tayo pwedeng makisama sa mga, halimbawa, pag-rebelde dahil hindi naman pwede sa atin yun. Ang kailangan natin gawin, kahit paggulo ang sistema ng bansa natin, is hindi tayo makiayon sa ginagawa nila. Kasi sabi naman ng Bible is, sabi naman kung ano ang tinanim mo, yung dinanganihin mo. Hayaan natin silang anihin nila yung ginagawa nila.
Pero tayo bilang mananampalataya, mag-focus tayo doon sa future or sa pangako ng Panginoon. Huwag tayo masyadong mag-focus sa mundong to. Dahil it will destroy us. No? Minsan yung character natin nasasira dahil sa sama ng loob natin. Ganun. Kaya, importantly, mag-invest na lang tayo. Huwag na tayo masyadong manood ng ganung balita. Mag-invest na lang tayo in God's Word, praying. Doon na lang. Tapos, kung may time, evangelism, visitation. So, importante ito. Kasi mag-i-end din naman ang government ng ito eh. Mag-i-end din yan. The perfect time in God's timing. Kasi naniniwala pa rin tayo na hindi pinapabayaan ng Panginoon ang bansa natin. I believe that. Sa dinabi-dami ng mga anak ng Panginoon dito sa Pilipinas, imposibleng pabayaan niya tayo. Kaya, importante na tayo, kung nasan man tayo nilagay ni Lord, doon na lang tayo mag-focus. Maging good example tayo sa kauban natin. So, sa business, trabaho, school, kasi ganoon lang din. Okay. Pero, syempre, ikaw, nagbabayad ka ng tamang tax, tapos malalaman mo, nawawala yung budget. Hindi mo minsan maiwasan ng, diba, parang disappoint ka. Diba? Yung tax nyo, mas malaki nga sa tax eh. 12%. Oh. So, ikaw, araw-araw ka nililista ng taxation. Iba pa yung tax sa income tax, tapos yearly tax. Oh. Puro na tax eh. Kaya, sabi ko, basta tayo, hindi tayo kasali sa mga ganyan. No? Hindi naman tayo under ng government ng tao eh. We are under the government of Christ. Siya yung pinakahari natin. Kaya nga, siya yung Panginoon natin because He is our King. Amen? Kaya, mag-focus tayo sa hari, sa Panginoong Jesus. Next. Mga Kawikaan 15:27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Ayan, mag-i-election na naman, so expect mo maraming suhol na naman yan. So, huwag natin i-ibenta ang prinsipyo natin sa mga 500 pesos na yan. Madali lang po din yan kung tutuusin, kung isisipag tayo. Hindi ko lang kung magkano bigayan dito. Sabi nila doon, 1,500 eh. Pero hindi ko sure kung totoo. Kaya, kung may time tayo, magsalita tayo na hindi tama yun. Kung may mga kaibigan tayo na nasusulan, tulungan natin sila na huwag mahulog sa gano'n. Ano po? So, kasi parang mababa na ang tingin nila sa mga ordinary Pilipino. Nabibili na tayo sa murang halaga. Hindi naman tama yun. So, kailangan tayo mga mananampalataya. We need to speak out. Sino po bang magsasalita kung tayo mga anak ng Panginoon? Amen? Kung hayaan natin maingay yung kaaway at pananahimik tayo, it will be getting worse and worse. So, wala tayong aasahang maganda. Next. Second point po yan. This will be after the Great Tribulation. Ayan. So, based on sa verse 4. Yes, verse 4. And I saw thrones that they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had received his mark on their foreheads or on their hands. Simple, next po. Alam natin na pag millennium reign, after ito ng Great Tribulation, dahil nakabase po doon sa verse, ang mga mabubuhay muli is yung mga namatay dahil sa pag-testimony nila, or beheaded nga dyan sa verse, beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God. Yan po yung mangyayari. Yung mga
mapapasama sa first resurrection yung mga pinatay dahil sa kanilang pag-testimony sa gospel at sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Tapos, yung sumunod po doon, yung mga mabubuhay muli is yung mga have not received this mark on their foreheads or on their hands. Yung mga hindi nagpatatak, kumbaga, mga pinatay dahil hindi nagpatatak. Kaya, after the Great Tribulation, there will be a long time period na maghahari ang Panginoon sa earth. Okay? And ito yung exciting. Kasi dapat dito yung focus natin eh. Kasi dito magre-reign yung hari natin. Future. Di ba? Dito siya magkano. Kaya, kapag nag-focus kasi tayo sa mga pangako ng Panginoon, lalo sa mga mangyayari, is mag-iiba yung action natin, mag-iiba yung gawa natin. Pag nag-focus tayo dito, well, edi magsisikap tayo na mag-preach, mag-share. Diba? Gagawa tayo ng mga paraan para ma-share na natin yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, o mga nasa community natin. Ayun, may mga plano na tayo doon. Kaya kasi ngayon, December na naman, mag-January. Sabi nila, malapit na January, malapit na daw akong magbago, sabi nila. Kasi magre-resolution daw sila sa January 1. Huwag mo na hintayin yung January 1. Ang mahalaga ngayon, dapat ang iplano natin is yung mag-focus tayo doon sa Great Commission at sa mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kung hindi tayo tatanggapin dito, pumunta tayo sa kabila. Gano'n lang yun. Kung hindi ka masyadong pinapansin sa lugar mo na yan, tatawagin ka rin naman ng Panginoon sa ibang paraan. Tulad yan, tinawag niya ako sa isang lugar, sa isang church, para tumulong talaga sa pag-disciple. Pero, tinatanggihan nila. Ngayon, nung last month, tinawag din ako sa isang ministry. Dahil alam ni Lord, tinanggihan na ako. So, pumunta na ako sa kabilang lugar. Doon na ako nag-focus. Kaya, dito tayo mag-focus doon sa paano mag-obey sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Because alam natin na malapit na pong dumating ang ating Panginoon Jesus. It is very malapit na po. Sobra. Kasi, makita niyo po, ginagawa ng, diba? Nakagawa na po sila ngayon ng mga AI caregiver ng mga robot na kaya naman trabaho kaya na nilang gawin yung tinatrabaho ng tao. At ang goal nila, within 2030s, yung mga teachers, sa Amerika naman doon, sa bansa natin, yung mga teachers doon, mga AI na. Yung mga doktor nila, gagawa sila ng mga AI doktor para doon ka naman ma-check up. Yan ang mga project nila Elon Musk yun Pero based lang doon sa mga sinasabi nila. Which is, ang na-accomplish na nila ngayon, yung nalagyan nila ng microchip yung isang tao na volunteer. So, successful nangyari mga kapatid. Paralyzed siyang tao, hindi siya makagalaw. Since then, kasi may sakit siya ewan ko anong sakit niya sa buto, basta hindi siya makagalaw. So, hindi siya makapagsalita. Ngayon, nung nag-volunteer siya nang palagay ng chip sa isip dito, part dito sa gitna, nung nalagay na siya nun, may monitor. Doon sa monitor, yung iniisip niya, na-encode doon sa monitor. Yung mga gusto niya sabihin, na-encode niya sa monitor. At ang talino, kakaibang talino yung meron siya nung nalagyan siya nun. See, they are testing it now into people, sa tao na. Dati sa chimpanzee lang bago mag-pandemic, sa chimpanzee lang siya ginagawa. Ngayon, sa tao na siya. At successful ang ginawa nila. Sa China, halimbawa sa China, pumunta ka sa mga 7-Eleven grocery store, hindi na uso doon ng debit card, credit card. Ang kailangan na lang doon, palad mo. I-scan na lang nila. Okay, tapos alis ka na. Basta may naman yung palad mo ng o paano kung negative. Kaya kailangan nilaman din
magiging parang ATM mo. Diba? Opo, so, matay, sawing palad pag walang laman. Walang laman. O, sige, bigyan mo lang. Ngayon, dati, ilang libo na itong sinulat eh. Pero ngayon kasi, yung evolution ng AI, ng technology, napakabilis. Walang technology noon. So kaya pag nagkakera noon, malapit na dumating si Lord. Ganun na noon ang tao eh. Ngayon kasi, iba na yung basihan natin. Sa bilis kasi ng technology ngayon, mararatil, maano ka na. Hindi mo maiwasan ng mga bana kasi sa panahon natin siya nangyayari. At nakita rin ito ni John. So, dito, sa verse 4, yung mga hindi nag-receive, napaka-blessed ng mga hindi nag-receive. Ay, pare, lahat tayo dito. Hindi ba, no? Sama-sama tayo mamatay, okay lang. Di ba? Basta sa, ito yung gusto ni Lord eh. Oh. Kapag wala kang heart, hindi ka makakabili o makakabenta. Oh. Pero, marami talagang mamamatay ng time na yan. Pero, meron pa rin matitira na mga hindi nagpatatak, nagsusurvive hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Ibig sabihin, kahit kung hindi ka man magpatatak ng time na yan, at hindi ka mapatay, mabubuhay ka pa rin. Mapuprovide ka pa rin ni Lord. Kasi pagdating ni Lord, sabi niya eh, may matatatnan siya. Diba? Yung isa, kukunin, yung isa matitira. Ngayon, mga kapatid, ang mahalaga lang dito sa atin, are we ready? Are we prepared? Prepared ba tayo dito? The fact na kung hindi tayo prepared, hindi man madali na tayong mag-commit kay Lord or mag-surrender. Kasi marami yung tatakot dito sa pagdating ng tapakan. Sabi doon, love casts out fear. If you love God with all your heart, mind, and soul, posible na hindi magmamarka sa iyo ang takot sa time na yan. Hindi yan pupunta sa iyo. Dahil sa pagmamahal mo kay Lord, hindi mo mararanasan ng takot sa time of persecution. Baka mas bold ka pang mas matapang kang siguro mag-preach pa. Baka mas tatapakan mo pang mangaral or mag-disciple ng time na yan. Diba? Ang problema dito mga kapatid, kung hindi, yung mga hindi handa, pag hindi tayo handa, yung fear, kakainin tayo ng takot natin. At pag natakot tayo, at pag ang takot ang nagahari sa atin, malaki yung possibility na tatanggapin natin yung attack. Oh. Ay, hindi ako makabili ng brood ko kasi sa 7-Eleven, papatata ka na. Hindi ako makapunta ng SM, papatata ka na. No! Diba? Kaya kung naiinganyo ang tao, mas naiinganyo ang tao sa gala kaysa sa pag-evangelize, hindi malayo na tanggapin niyo ang tatak kasi hindi kayo makakagala. Pero kung mas naiinganyo ka sa pag-share, at medyo sakto ka lang sa gala, pag ina-invite ka lang, di mas gaganahan kang hindi magpatatak niyan. Yes, possible po yun. This is no joke, no? Kaya, kailangan yung buhay natin masanay sa mga godly practices, sa mga righteous living. Kasi pag hindi nasasanay ang yung katawan mo sa righteous living, hindi malayo. Sa bibig, kaya natin sabihin, hindi ako magpapatatak yan. Hindi. Nagkikinig ka ng Jollibee. Hindi ako magpapatatak. May naamoy kang spaghetti. Ay. So, diba, yung anak mo, halimbawa, mga apo, hindi ko alam, gutom. Gusto niya ng
dito? Oh. Gcash na tsaka QR code. O, opo. Gcash. Tama. Yan yung magiging pinaka-QR code na natin eh. O, siguro malulugi ang Gcash ng time na yan. Kasi tatak na daw eh. O. Sa tingin ko, malulugi na rin ang mga bangko ng time na yan. Kasi, under government siya na Antichrist. Kaya, ngayon pa lang, simulan na natin ang magawa yung ma-practice natin yung godly practices, yung righteous living. Simulan na natin. Huwag tayong magdrama na nahihirapan ako eh. Hirap-hirap naman eh. Hindi siya mahirap kung gugustuhin natin. Amen? Hindi siya mahirap. Kung gugustuhin natin, madali lang yan. Kung ayaw mo, marami ka talagang magiging dahilan. Okay, next po. Ay, salamat po. Ayan, okay. Yung mga high possibility lang ha, sa mga mamamatay ng time na yan, is possible na sila yung mga nasa fivefold ministry. Yan po, yung mga namatay sa pag-preach ng gospel at sa mga namatay na pag-preach ng God's word. Possible na mga leaders ito, yung mga namatay dyan, ang target ng Antichrist dito, yung mga pastor, mga disciple maker, kasi sila yung mga masipag sa gawain na yun sa pag-preach. So, possible na sa pagdating ng millennial reign is ang mag-first resurrection dito ay yung mga naging disciple. Okay? Sige po, next po. Ayan. Sabi sa Ephesians 4:11-13, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ayan. Kaya, napaka-bless. No? Ito pala yung advantage ng mga masipag sa discipleship. Yung mga nag-preach. Ayan. Lalo na yung mga pastor. Kasi marami ngayon pastor, evangelist, teachers. Yun ang madalas natin nakikita ngayon, yung tatlo. So yung apostles at prophets, yung iba kasi hindi kilala at hindi nila alam na prophets pala yun. Kaya, magpatuloy po tayo sa gawain ng discipleship. Amen? Para mas marami pa tayong madala sa Panginoon. At potential na yung mga madidisciple natin mapasali sa fivefold ministry. Depende sa kalooban ng Panginoon. Kasi siya ang nagbibigay eh. And He gave. Siya yung nagbibigay niya. Siya yung nagbibigay ng passion natin sa ganyan. Okay. Next po. Sabi sa Romans 1:16, ito yung mga paborito nating verse, diba, pag nag-share. Sa mga sharer, ito again. For I am not ashamed of the gospel of Christ. No? Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Huwag po tayong matakot. Ano po? Huwag po tayong matakot. Kaya po tayo nakakaranas kaya tayo nahihiya kasi hindi natin sinisimulan. Tama po ba? Kasi nahihiya yung iba eh. Nahihiya ako siya. Hindi ko yun. Hindi ako pakialam sa ganyan. Kaya tayo nahihiya kasi hindi natin sinisimulan. Kung hindi tayo nagkakaroon ng compassion sa kaluluwa, I don't know. Minsan nga, yung pag-share, kapahingahan na rin yun. Diba? Tulad ko. Sabi mo, araw-araw kami nag-file. So, akong tax.
bibili kami sa grocery, pakita namin yung resibo, may tax. Diba? Tapos, ganun pala, so na-experience ko yung mga naranasan ng mga pastor. Dati hindi ko alam ito eh. Attendee pa lang ako, hindi ko alam. Pero nung nandun ako sa ministry niyan, alam ko na pala. Diba? Araw-araw may kakaroon sa'yo. Pastor, wala kami ganito, ganyan. So, hindi lang pala tayo pastor. No? Ano din tayo eh, papo. Pwedeng lapitan ng loan. Diba? Pwedeng lapitan ng utang, which is ang utang, hindi na rin utang yun. Pag pastor sila ng hirap, hindi na nila ituturing ng utang yan. Kasi pastor kayo. Alam nila, pastor, hindi na niningil. Diba? Ganun yan eh. So, nung una, pero mabigat pa sa puso ko nung una eh. Lord, di ba siya nagbayad, Lord? Diba? 5 digits pa naman. Lord, alam ka ba? Ito makatulog, Lord eh. So, dinanda ko si evangelism, doon nawawala eh. Pero nung nagtagal, may lumapit ulit. Ay, nasanay na yung puso ko. Ay, sabi ko, sanayin lang pala. Sanayin lang pala to. Sabi ko gano'n. I think, tuloy-tuloy na itong ganito. Sabi ko gano'n. Well, ganun talaga. Tapos malakas ang loob nila, sasabihin ka na, pera lang naman sa iyo, pastor eh. Tithes lang naman niya sa iyo eh. Kaya, minsan pala nakakatuwang mo yung mga nakautang sa iyo eh. Tumutulong sila. Uy, hindi! May utang ako kay pastor, huwag mo siyang sabihin ng ganyan. O, diba? At least nakakabawi ka sa birthday. Siguro, doon sila nagbabayad ko. Sa part na yun. Charitable pastor ang ginawa ko since pandemic. Sa totoo lang, umahanga ako at nakaka-bless po katulad ko ng Livingstone. You can support the pastors here, kahit sa ibang mga lugar. Nakaka-bless, no? Doon ko nakita kung gaano ka-bless yung mga generous believers sa church. Kasi nagagawa nila yung full work of discipleship. Hindi katulad namin, kailangan namin kumayo. Which is, hindi naman ako nagreklamo. Pero masaya din ako sa ginagawa ko. Pero, nabibless ako sa mga pastor na full time. Nakaka-bless. Kaya, sabi ko, kailan naman, at least, may mga nag-grow. Amen? Minsan, ang lakas ng pastor eh. Pag may nakikita siya nag-grow sa mga dinidisciple niya, masaya na kami. Yun pala yung nakakagaan sa loob. Yun pala yung para magpatuloy ka sa gawain. Pag may nakikita kang nag-grow, gusto mo kang magpatuloy. Ganun pala yun. Okay, next po. Last point na. Ayan. Okay, next po. Ayan. He who endures to the end shall be saved. Basta may tunay kang pananampalataya, I believe, may endurance ka, may perseverance ka talaga. Basta tunay yung pananampalataya mo. Pero, responsibility natin yan araw-araw. Kasi ang pagsunod naman kay Lord is not a one-time decision to follow, di ba? It's an everyday decision to follow. Kasi daily ang pagsunod sa Panginoon. It's not only on Sunday or Bible studies, di ba? Every day. Kasi pag araw-araw tayong sumunod kay Lord, basic na lang sa iyo ang pag-attend ng Bible study, prayer meeting, at sa mga gatherings katulad nito. Diba? Pero kung ang pagsunod mo lang kay Lord Sunday lang, mag-i-struggle ka talaga sa Bible study. Lalo na sa prayer meeting. I mean, nakadepende rin yan minsan sa mentality natin bilang believers. If your mentality is like this, talagang araw-araw ka sa Panginoon. Excited ka nga mag-attend ng Bible study eh. Excited ka mag-pumunta ng prayer meeting. Doon sa Naraway, nagugulat ako. Ang aaga ng mga kids, prayer meeting. No?
7 yung prayer meeting namin, 6:30. May maingay na doon sa church. May ingay na sila. Kita ko, Pastor! Masisigla sila. Atin pa kami. O sige, paying kape. O sige, wait lang. Mag-chis kami, Pastor, pag wala pang start. O talagang, sige, ako, walang problema. Sabi ko, buti lang naubos na yung kape ko. Mamura-mura natin naman eh. Kasi ko yung bumapasuko, pag yung discretion lang yung nilalakad ko, naaabono ko eh. Sige po, next. Last. Ayan na yung kanina din. First resurrection. But alam natin na first, sa millennium, may first resurrection. Next. Ayan. Blessed and holy is the one who shares in the first resurrection. Over such, the second death has no power, but they will be priests of God and of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Sana lahat, i-goal natin ito. I pray makasama lahat tayo sa first resurrection. Totoo siya. Diba? Dapat yun ang goal ng believer eh. Hindi natin maging goal yung worldly goals. Okay, ito mga kapatid. Ano po ba ang point natin dito? The more na mas tumitingin tayo sa pangako ng Panginoon, the more din na tayo ay magkakaroon ng confidence para gawin yung pinapagawa niya sa atin. Okay? Lalo na sa mga mature in faith, importante ito. Pero may nakita akong problema these days. At natutunan ko rin sa buhay ko kasi ginawa ko rin siya eh. Ano yung problema these days? Yung problema these days sa mga leaders at sa mga matagal na sa ministry, I notice na sila yung mas nagkakaroon ng ego sa mga bagay na authority or sistema. Yun ang nakita ko problema at hindi yun maganda. Kasi dahil sa sarili natin, sa gusto natin, nagkakaroon ng division. Now, okay, alam na nakaaway ang scripture. Napag-aralan, alam niya yan. Sinisira niya yung mga possible na gawin ng mga present believers. At yun ang gawin niya, magkaroon ng mas maraming divisions, which is hindi rin maganda. Kailangan magkaisa tayo. Okay? Kailangan, meron tayong, kahit sa prayer, nagkakaisa tayo. Ipag-pray natin, yung bansa natin, yung mga kapatid natin, na mas mapagtuunan ng pansin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kahit yung mga anak natin, i-train natin sila. Yung mga bata ngayon. Ngayon, nakikita ko yung mga bata, no? I don't know, dati wala akong masyadong sa kids, pero ngayon parang mas masarap sila pagturunan. Kasi ang dali nilang turuan, mga kids. Hindi unlike sa mga youth at mga adults, no? Busy ako. Iisa lang ang sagot ng mga youth at mga adults eh. Busy ako. Ayun ang word nila. Pero pag kids, tara! Tara! Ano? Bigyan mo lang yan ng mga tagripisong chichari, kasama lahat yan. Kaya, huwag tayong, ngayon pa lang, no, mga kids, no? Kaya, actually, yung mga nagtuturo ng kids, sa tingin ko, ay believe, matakas ang reward nila kay Lord. Yung iba kasi, small yan eh. Pero, for me, napakamalaking part ng pagtuturo ng kids. Yan. Eh, dito eh, alam niyo po ang madalas na banggitin dito, mga naraway? Si Ate Wayne. Pastor Ace, ang dami tinutuwa natin mo, no? Oo nga. Sabi ko, kayo, sabi ko, sige, nasa-challenge nila. Nasa-challenge nila eh. Sige, turo din tayo ng kids. Nagturo na sila ng maraming kids. Ayun, dami nilang awa. Kaya, malaking tulong yan, no? Pag napopost ko sila, updated kami dyan. Nakikita nila yan. Actually, sila pa nga nagsasabi sa akin, hindi ako yung nagsasabi. Kaya, importantly, tayo, habang malakas pa tayo, gamitin na natin yung buhay natin para sa Panginoon. Para hindi masayang yung good health natin. Diba?
Aantayin pa ba natin na magkaroon na tayo? Aantayin pa ba natin na, alam niyo yun, pag-retire ko na lang? Walang ganun. So hanggang ngayon, maaga pa, magtulungan tayo, magkaisa. Let's encourage one another to the word of God. Yun yung mahalaga lang. Let's pray. Salamat Panginoon sa wagan ito, sa inyo pong nagsama sa amin sa bawat oras panahon sa Panginoon. Hindi nyo kami pinabayaan, lagi nyo kami sinasamahan, Panginoon, upang mas may pakilala ka pa namin sa iba. Salamat Panginoon sa mga kapatid na kasama ko ngayon. Kami Lord ay narito, papakumbaba at tutulungan Panginoon para po sa inyong palawanatian. Father God, we don't deserve everything that you gave, pero ganun nyo kami kamahal. Kaya Panginoon, tanggapin niyo po ang alin namin, ang aming buhay, ang aming pag-awit, Panginoon, ang aming mga pinag-aaralan, Panginoon. Kayo po ang laging may taas. Maraming salamat, Panginoon. Pagalingin niyo po ang mga kapatid na may sakit ngayon na nandito. Sa pangalan ng Jesus, pagalingin niyo sila, ibigin niyo sila sa inyong kalawalatian. Sa mga yumaong mga kapatid namin, Lord, na ngayon ay kasama ka na nila, Panginoon. Salamat sa buhay nila dahil napakadami nilang ginawa, Panginoon, na nandito sila sa lupa para maipakilala ka sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga leaders na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Either hindi ganon kadali. Nandiyan naman kayo, Panginoon, nag-o-offer sa amin, nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. Panginoon, maraming salamat. Ito po aming hiling, minapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hiling ko po ang lahat na magsitayo. Let's sing our response. O the Lord. If we are living on
natin. Sabayin natin ang Panginoon. Magilan ang ating mga kaibigan, ang ating mga sabayin natin. In 1 Corinthians 11, verse 23, sabi niya, "For I say to the Lord that I also deliver to you, the Lord Jesus, the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you, and this is in remembrance of me.' Same way, also he took the cup of the supper, saying, 'This cup is in the covenant of my blood, do this in remembrance of me.'" So great. Father God, we come to you, Lord, into the throne of your grace. Lord, thank you, Lord, that before the creation of the world, the Lord Jesus Christ has been already predestined, O God, to pay the price for our sins, O God. Lord,
We pray that you help us, Lord, to that Christ would rule in our hearts as Lord God, our Master, our supreme authority in our lives, knowing that we don't belong to ourselves. We bought with the price, with the blood of Jesus. We pray that in everything we do, we should do it for your glory, O God. Knowing that we don't belong to ourselves, we belong to you, Lord. We pray that you use us mightily for your glory. This is us in Jesus' name. Amen. Love
salamat po, dakilang Diyos, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa amin. At binigay mo ang iyong anak upang kami po ay maligtas at sa magitan ng kanyang dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nalinis at napatawad. O Diyos, salamat po sa saktulang biyayang Panginoon. Salamat po sa dugo ng aming Panginoon Jesus na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. At amin po pinapasalamatan maging sa oras na ito, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat po sa dugo na ito ng aming Panginoon Jesus. Sa iyong pangalan, Panginoon. Amen. Okay, sa ating pagkuha ng ating mga kas. Ito po ay natakot po tayo sa ating binabulin offering. Itong ating offering dito ay ibibigay pa natin ito sa kay Pano. Of course, namatay si Nanison. So, bilang bahagi na iglesia nito, ipadama natin yung ating pagmamahal sa kanya. No? Sa pamagitan ng pagbibigay, ano ba? Bagay para sa kanyang mga pangailangan. Even for the hope of eternal life of God. Because without hope, O Lord, of resurrection, the Lord Jesus Christ, we are nothing, Lord, in this world. At salamat po, Panginoon, na sinabay soul ay nagiging bahagi, Panginoon, ng pagpapala na iyong ginawa sa krus. Dahil dito, Panginoon, karoon siya, Panginoon, ng pag-asa sa piling niyo. Dahil sa iyong ginawa sa krus sa Kalbaryo, Panginoon. And here we are expressing also, Lord, ang aming pagpapasalamat sa inyo, sa kanyang buhay. Binigay niyo, sinihiram niyo po sa aming Panginoon na magiging halimbawa sa aming una. Na kami po ay patuloy na mahalin kayo ng lubusan at mahalin ng mga tao sa pamagitan ng Panginoon ng gawa at sa pamahagi ng iyong banal na salita, Panginoon, para sila din magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. At magiging daluyan ng pagpapala sa pamilya, O God. Upang makita ang iyong pagmamahal, Panginoon, na pinapamahalaga sa lahat. Upang ito po magdulot sa amin tunay na bunga na
ng aming panampalataya, O God. Ito po aming samanalangin na patuloy mo silang maranasan nila, Panginoon, ang iyong comfort sa kanilang buhay, O God. Ito po ang samanalangin ng Jesus name. Amen. Okay, okay, awin po tayo, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Okay, shall we pray? Father God, salamat Panginoon sa buhay ni Stellar. I pray that in Jesus, ingatan mo siya, cover her with the precious blood. Lord, na sana po Panginoon ay kanyang magawa, Panginoon, ang iyong dinanay sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, dalangin, Panginoon, na patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, sa kabila ng mundong matulog ito. At salamat in Jesus' name. Amen. Okay? So, sa ating mga announcement, of course, sa ating Bible study, no? Tuesday, huwag natin nakalimutan po ito, no? Napakalaga about sa Nehemiah, no? Sa book of Nehemiah, napakagandang at tawagin paalala sa atin. Yung book of Nehemiah, of course, ating prayer meeting Thursday, lalo na patuloy natin ipag-pray yung aming bansa, ating nasyon. Okay? At yung ating prayer and fasting every Tuesday. At one more time, no? Mamayang gabi ay patuloy na ating tawag ito, no? Service, no? Mamayang gabi doon sa labi ni Nanay Sol. Mamayang gabi last night niya po, no? Sa kanyang labi. So, we encourage everyone, no? To come. At, of course, makiramay sa kanila, no? Okay, so alam natin si Nanay, malaking asset siya na ating church, no? So, imagine mo yung hakot niya ng pamilya niya nung nandito pa siya. Diba? So, kaya nung nawala siya, malaking kwarte, no? Yung nawala sa ating iglesia, no? So, bukas, libing niya, no? Alas 2 ba? Sister Nova? Alas 2 po yung kanyang libing, no? Bukas, doon sa Forest Lake, Binyan. Yan. Okay, so, nawa ay tayo po ay sama-sama na makiramay sa pamilyang Shearer. Kasi mahirap pag namatay yung taong nagmamahal, no? Ibig sabihin, pag marami kang nagawang pagmamahal, yan mahirap pakawalan. Kung wala ka naman nagawa, namatay sila, ganun ba? Okay, sorry. Ganun tayo, no? Pero namatay. So, grabe yung iyak, no? Mga apo. Matindi siya sa mga apo, no? Kasi naranasan nila yung pagmamahal, no? Galing sa Panginoon. So, mahirap basta i-let go yung kanilang lola, yung kanilang nanay. So, kailangan natin talaga ng
tayo ay natin sila ng damayan sa kanilang nalumhati sa kanilang buhay. Okay, so, okay, kung wala na po tayo ng mga announcement, tayo po ay tuloy lahat. Ano po na lagi? Janet, pwede ka na. Mag-pray natin si Janet, no? Mag-thank siya ng exam bukas. Okay, tapos ating kamay. Father God, Lord, I pray that continue to bless Jamila, oh God. Cover her with the precious blood. Lord, I pray that in everything she would do, she would bring glory to your name, knowing that she doesn't belong to herself. She belongs to you, Lord. She was bought with your blood. Cover her with your blood, Lord Jesus. And may your name be glorified in her life, in everything she would do, O God. Lord, lalaki namin, Panginoon, samahan mo siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang plano, sa kanyang gagawin, Panginoon. Bigyan mo siya ng kaalaman at mumula sa iyo in the name of Jesus. And whatever your plans and purpose sa buhay niya, ang higit sa lahat, Panginoon, magampanan niya ang iyong plano sa kanyang buhay, O God. In Jesus' name, O God. Hallelujah. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you, both now and forever. Shall